Nagkabakbakan ng puwersa ng militar at MNLF Iswari faction sa Barangay Santa Barbara, Zamboanga City. Kaninang umaga, sa gitna ng putukan, isang sibilyanang patay. Matapos tamaan ng bala sa ulo, isa pa ang sugatan. Narito po ang report ni Mark Salazar. Alas 7 ng umaga kanina nang muling sumiklab ang sagupaan sa pagitan ng puwersa ng gobyerno at paksyon ng MNLF sa Santa Barbara, Zamboanga City. Sa gitna ng bakbakan, dalawang sibilyan ang tinamaan ng ligaw na bala. Naisugod pa sa ospital ang isa sa kanila na tinamaan sa ulo pero namatay rin. Ang isa pang biktima nasa loob ng kanyang bahay ng tamaan ng bala sa kanang balikat. Dagdag ang bilang ng mga ito sa mga inosenteng individual na nadadamay sa patuloy na tensyon sa lungsod. Ang Commission on Human Rights naman iniimbestigahan ang mga aligasyon ng pangtutorture ng mga rebelde sa isang namatay ng hostage na si Raimundo Sipada. Nang ma-recover ang kanyang bangkay, nakitaan daw ito ng mga palatandaan ng torture. Binunot daw ang mga kuko ng hostage matapos mahuling nagte-text ng impormasyon habang nasa kuta ng mga rebelde sa Lustre Street. Binaril din daw ito sa tiyan kaya namatay. Paglabag din daw sa karapatang pantao ang paggamit ng human shield at pagsalakay sa mga civilian area. Pero iniimbestigahan din ng komisyon ang mga balitang may mga namatay na hostage dahil sa mga bala mula sa puwersa ng militar. Lalo na kapag inililipat na ang mga hostage sa ibang lugar habang patuloy ang putukan. Nakilala naman ng GMA News ang isa sa mga sniper ng Marines na nakadeploy sa operasyon laban sa mga rebelde. Nakiusap ang kanyang mga opisyal na itago na lang ang kanyang pagkakakilanlan. Kabilang siya sa mga tumatarget at nakapatay sa hanay ng mga rebelde. Sa tala ng militar, mahigit 70 ang namatay sa MNLF. Mahigit 10 naman sa panig ng mga tropa ng militar. Pinakahuli si Lieutenant John Christopher Rama na napatay ng sniper ng mga rebelde. Madami na sa sniper nila na neutralize na natin. Dami sa kanila sumuko na. At although magaling din sila pumutok, mas magaling tayo. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasa evacuation center sa lungsod. Dalawa sa mga ito ngayong araw lang nabisita ng DSWD. Halos pagkaguluhan ng truck ng DSWD sa Arena Blanco Elementary School at National High School kaninang umaga. Ngayon pa lang kasi nakarating ang relief goods para sa nasa 1,000 residente na lumikas dito. Hindi raw nahahatira ng tulong ang lugar dahil sa seguridad. Ngayon pa lang din sila kukunan ng impormasyon ng mga taga-DSWD. Sa kabuuan, umabot na sa 118,000 ang bilang ng mga apektadong residente. 112,000 sa bilang na ito ang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Nangako naman si Pangulong Noynoy Aquino na may nakahandang 6 na bilyong pisong assistance fund na nakalaan para sa mga apektado ng gulo. Mark Salazar, GMA News.